May mga kwentong hindi mo inaasahang mangyayari sa sarili mo. Mga kwentong nagsisimula sa simpleng araw, sa ordinaryong bahay, at sa taong akala mo'y dadaan lang sa buhay mo. Pero minsan, sa mga hindi planadong sitwasyon, doon mo mas nakikilala ang sarili mo. Doon mo mararamdaman ang takot, saya, guilt, at pagmamahal, lahat sabay-sabay. Ito ang kwento ng isang boarder na hindi lang nanatili kundi tuluyang nagbago ng buhay mo. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwento. Malaking tulong ito para mas marami pa tayong maibahaging kwentong totoo at malapit sa puso. Shoutout din pala kay Midnight Fox Pupu 017. Salamat sa patuloy na suporta at pakikinig sa aming mga kwento. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy ang M2M Desires. At ngayon, kung handa na kayo, tara, simulan na natin ang kwento. Magandang araw po, Kuya Will. Tawagin niyo na lang po akong Daniel, 23 taong gulang, working student at nagtatrabaho sa isang call center. Nagsimula ang kwento ko nung kailangan naming kumuha ng boarder para sa bahay. Si Kuya Ron, ang nakatatanda kong kapatid na 33 taon, nag-post sa social media na may bakanting kwarto kami. Hindi ko inasahan na ang magiging boarder namin ay si Kuya Josh, dating kaklase ni Kuya Ron sa college at ngayong 30 taon na. Nang dumating si Kuya Josh, nabigla ako sa itsura niya. Matangkad siya, siguro 6 feet, moreno, at halatang gym enthusiast dahil sa laki ng braso at dibdib. May tattoo siya sa braso, isang dragon design. Ang mukha niya ay parang artista. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may ngiti na hindi mo makakalimutan. Sabi ni Kuya Ron, galing daw sa Mindanao si Kuya Josh at nag-apply ng trabaho dito sa Maynila bilang fitness instructor. Josh, ito ang kapatid kong si Daniel, pakilala ni Kuya Ron. Ngumiti si Kuya Josh at lumapit para sa fist bump. Pre, Daniel pala name mo. Nice to meet you, pare. Weird ang pakiramdam ko sa kanya, Kuya Will. Sobrang lakas ng dating niya, parang confident sa sarili. Habang naglalakad siya papasok sa bahay, bit-bit ang mga gamit niya. Napapansin ko ang kilos niya. Medyo brusko pero maayos naman makipag-usap. Dito ka sa kwarto ni Daniel, Josh. Share kayo temporarily lang habang hindi patapos yung renovation ng kabilang kwarto, sabi ni Kuya Ron. Napatigil ako sa narinig ko. Kuya, bakit sa kwarto ko? Wala nang ibang available, Daniel. Tiisin mo muna, 1 buwan lang naman. Kailangan natin ng income mula sa boarders para sa bahay. Wala akong nagawa kundi tumango. Si Kuya Josh naman, tuwang-tuwa. Salamat, Pre Daniel. Share lang naman tayo ng space. Hindi ako maingay, promise. Pero mali ako ng akala. Simula noon, nagbago na ang normal kong buhay. Ang unang gabi ni Kuya Josh sa kwarto ko, okay naman. Maayos siyang kausap at nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay namin. Nalaman ko na single siya, walang girlfriend, at focused lang daw sa career niya. Nabanggit din niya na nakulong siya dati dahil sa away sa bar. Pero sabi niya, reform na siya ngayon. Pre, nakulong ka talaga? Tanong ko. Oo pre, 5 taon ako sa loob. Pero past na yon. Pagdating ko dito, gusto ko magsimula ng bago. Sagot niya habang tinatanggal ang pang-itaas niya. Nakita ko ang katawan niya. Puro muscle. May mga peklat din sa tagiliran, malamang sa mga away niya noon.
Napalunok lang ako, hindi dahil naa-attract ako, kundi dahil naiilang. Lalaki din ako, pero bakit parang ang weird ng feeling? Humiga na kami pareho sa kama. May sarili siyang unan, pero maliit lang ang kama ko. Double size nga, pero para sa dalawang matangkad na lalaki, medyo siksikan. Nakatulog naman ako sa simula, pero mga 3:00 ng madaling araw, nagising ako dahil may nakapatong na braso sa dibdib ko. Si Kuya Josh, mahimbing na natutulog, pero nakaakbay siya sa akin. Ang bigat ng braso niya. Tinulak ko ng bahagya, pero humigpit palalo ang yakap niya. Dahil pagod sa trabaho, nakatulog na lang ulit ako. Kinaumagahan, pagmulat ko ng mata, ang mukha niya ay ilang pulgada lang mula sa akin. Nakatingin siya sa akin at gising na pala. "Good morning, pre," ngiti niya. "Kuya Josh, ang lapit mo," sabi ko. "Sorry pre, sanay kasi ako na may kayakap pag natutulog. Dati sa kulungan, may bedmate ako eh." Tumayo na ako agad, naligo, at nagmadaling pumasok sa trabaho. Buong araw, hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari. Ano ba yun? Normal lang ba yun? Kuya Will, mga ilang araw pa, ganun pa rin si Kuya Josh. Palagi siyang nakayakap sa akin pag natutulog. Sinubukan kong matulog sa sofa sa sala, pero pinagalitan ako ni Kuya Ron. "Daniel, ano bang problema mo? Border yan, bayad naman siya. Tiisin mo na lang," sabi niya. Bumalik ako sa kwarto at doon nakita ko si Kuya Josh na nakatambay lang. Naglalaro sa phone niya, naka-shorts lang. "Pre Daniel, bakit ka dun sa sala natulog? May problema ba?" tanong niya. "Wala Kuya Josh, napakainit lang kasi," sagot ko. Di i-open mo yung aircon. Tara matulog na tayo, bukas maaga din ako sa gym." Walang choice ako. Humiga na kami, pero ngayong gabing ito, mas lalong lumapit si Kuya Josh. Hindi lang braso ang nakapatong, pati binti niya ay nakapulupot na sa binti ko. "Kuya Josh, ano ba? Ang higpit ng hawak mo," reklamo ko. "Pre, sorry. Sanay lang talaga ako na may kayakap. Nung nasa loob ako, yun lang comfort ko eh." Naawa naman ako. Siguro nga, sanayan lang niya yun. Pero bakit parang ang init ng katawan niya? At bakit parang mabango siya kahit pawis na pawis siya kanina galing sa gym? Hindi ko na malayan na nakatitig pala ako sa mukha niya. Gwapo talaga siya. Ang tangos ng ilong, ang kapal ng labi. Pumikit ako agad nung napansin kong nakatingin din siya sa akin. "Pre, okay ka lang? Namumula ka?" tanong niya. "Oo, mainit lang talaga," sagot ko. Ngumiti siya. "Sige, matulog na tayo." Pero sa kabila ng pagpikit ko, hindi ako makatulog. Ano bang nangyayari sa akin? Isang Sabado, walang pasok si Kuya Ron. Nandun lang siya sa bahay, nanonood ng basketball. Si Kuya Josh naman, off day din niya, kaya naglalaro siya ng Mobile Legends sa kwarto. Ako, ginagawa ko yung report ko para sa trabaho. "Pre Daniel, tara laro tayo," yaya ni Kuya Josh. "Maya na kuya, busy pa ako," sagot ko. Bigla siyang lumapit sa akin, tumayo sa likod ko, at sumilip sa ginagawa ko sa laptop. "Ano yan? Report? Ang hirap naman yan pre," sabi niya, habang ang pisngi niya ay halos dumikit sa balikat ko. Nakaramdam ako ng kilabot. Ang bango niya, amoy masculine perfume na halo sa natural niyang amoy. Napahinto ako sa pag-type. "Kuya Josh, nakakagambala ka," sabi ko. "Sorry naman pre, gusto ko lang makita ginagawa mo." Umupo siya sa kama at patuloy na naglaro. Pero maya-maya, tumayo siya at humiga sa tabi ko habang nakalaptop ako. Ginawa niya akong unan. Ang ulo niya ay nakapatong sa hita ko. "Kuya Josh, ano ba?" sigaw ko. "Pre, antok na kasi ako. Hayaan mo na, dito lang ako." "Kuya Ron, baka makita tayo." Ano naman? Magkaibigan lang tayo, 'di ba?" Napabuntong hininga ako. Wala na akong nagawa. Hayaan ko na lang siya.
Pero habang tumatagal, nakakaramdam ako ng init. Yung kamay niya nakapatong sa hita ko. At minsan, gumagalaw pa. Pre Daniel, ang lambot ng hita mo. Nag-e-exercise ka ba? Tanong niya. Minsan lang, bakit? Sagot ko. Wala lang, soft kasi. Para ka babae. Tawa niya. Nainis ako. Kuya Josh, lalaki ako. Alam ko pre, biro lang. Pero honestly, cute ka kasi. Kung babae ka lang, linigawan na kita. Natigilan ako sa sinabi niya. Ano yun? Nambobola ba siya? Kuya Will, mga ilang linggo pa ang lumipas at lalong lumalaki ang closeness namin ni Kuya Josh. Palagi kaming magkasama sa bahay. Minsan nagluluto pa kami ng dinner kapag wala si Kuya Ron. Napapansin ko rin na palagi niya akong tinitingnan ng ibang paraan. Isang gabi, pagkatapos naming kumain, nag-volunteer siyang maghugas ng pinggan. Tinulungan ko siya at habang naghuhugas kami, bigla niyang sinabi, Pre Daniel, may tanong ako. Ano yun? Sagot ko, may girlfriend ka ba? Natigilan ako. Meron, pero long distance. Nasa probinsya siya. Ah, okay. Mahal mo ba? Tanong niya ulit. Oo naman, bakit? Tumigil siya sa paghugas at tumingin sa akin. Wala lang, curious lang. Kasi parang ang sweet mo kasi sa akin. Kaya naisip kong baka single ka. Namula ako. Kuya Josh, magkaibigan lang tayo. Alam ko pre, pero minsan, naisip ko, paano kaya kung mas close pa tayo? Hindi ako nakasagot. Anong ibig niyang sabihin? Bumalik kami sa kwarto at tulad ng dati, humiga kami magkatabi. Pero ngayong gabi, iba ang kilos ni Kuya Josh. Humarap siya sa akin at tumingin ng diretso sa mata ko. Pre, pwede ba akong magtanong ng seryoso? Ano ba yun? Tanong ko, kinakabahan. Naa-attract ka ba sa akin? Napasinghap ako. Ha? Kuya Josh, lalaki ka, lalaki din ako. Anong klaseng tanong yan? Sagutin mo lang pre, kasi ako, naa-attract ako sa'yo. Parang hinampas ako ng malakas sa dibdib. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kuya Josh, ano bang sinasabi mo? Baka nalalasing ka, sabi ko. Hindi ako lasing Daniel, totoo sinasabi ko. Simula nung dumating ako dito, palagi kitang iniisip. Alam kong mali, pero hindi ko mapigilan. Tumayo ako at lumayo sa kanya. Kuya Josh, may girlfriend ako at lalaki ka. Hindi pwede yan. Tumayo rin siya at lumapit sa akin. Alam ko, Daniel, pero feelings ko, totoo. Kung ayaw mo, okay lang. Pero gusto ko lang malaman mo. Nakaramdam ako ng takot ka ba? At kung ano-ano pa. Hindi ko alam kung paano mag-react. Kinabukasan, awkward kami ni Kuya Josh. Iniiwasan ko siya at siya naman ay tahimik lang. Si Kuya Ron napansin ang tensyon. Ano problema niyo ni Josh? Tanong ni Kuya Ron habang nagla-lunch kami. Wala po kuya, pagod lang ako, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, gulo ng isip ko. Totoo ba yung sinabi ni Kuya Josh? At bakit parang may bahagi sa akin na hindi totally nag-reject sa kanya? Nang gabing yon, bumalik si Kuya Josh galing sa gym. Naka-shirt siya, pawis na pawis. Lumapit siya sa akin habang nanonood ako ng TV sa sala. Pre Daniel, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Tumango ako. Umupo siya sa tabi ko, medyo malayo pa. Sorry sa sinabi ko kagabi. Nag-isip ako buong araw. Alam kong mali at alam kong may girlfriend ka. Hindi ko dapat sinabi yun, sabi niya. Tumingin ako sa kanya at nakita ko sa mata niya ang sincerity. Kuya Josh, naintindihan ko naman. Pero kasi, mahirap eh. Lalaki ka. Lalaki ako. Alam ko Daniel. Pero hindi ko mapipigilan yung nararamdaman ko. Noong nasa loob ako, natuto ako na tanggapin kung sino talaga ako. At alam kong attracted ako sa mga lalaki. Ikaw lang yung una kong sinabihan nito. Napatigil ako. Ibig sabihin, gay siya. Pero bakit ngayon ko lang nalaman? Kuya Josh, bakit hindi mo sinabi sa Kuya Ron ko? Takot ako pre.
Baka tanggihan niya ako bilang boarder. Pero sa'yo, iba eh. Parang comfortable ako na ikaw makakaalam. Napahawak ako sa noo ko. Kuya Josh, kailangan ko ng time para mag-isip. Ang gulo ng isip ko. Tumango siya. Okay pre, hihintayin kita. Kuya Will, mga ilang araw pa, hindi pa rin ako makapag-decide. Si Kuya Josh naman, binalik niya yung dati niyang kilos, magalang, friendly, pero hindi na siya yumayakap sa akin pag natutulog. Nakakatulog naman ako, pero parang may kulang. Isang Biyernes, umuwi akong lasing galing sa inuman ng office mates. Hinatid ako ni Kuya Josh sa kwarto at inalalayan niya ako. Pre, dahan-dahan, lasing ka na, sabi niya. Hiniga niya ako sa kama at tinanggal yung sapatos ko. Habang ginagawa niya yon, nakatingin ako sa mukha niya. Gwapo talaga siya. At sa loob ng lasing kong isip, bigla akong naisip, Kuya Josh, totoo ba yung sinabi mo last time? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Alin yun pre? Na-attracted ka sa akin? Tumango siya. Oo Daniel, totoo yun. Hinawakan ko ang kamay niya. Ako din Kuya Josh. Hindi ko alam bakit pero namimiss ko na yung yakap mo pag natutulog. Namula siya. Daniel, lasing ka. Matulog ka na. Hindi Kuya Josh. Kahit lasing ako, alam kong totoo yung nararamdaman ko. Gusto kita. Napatigil siya at tiningnan ako ng malalim sa mata. At sa isang iglap, hinalikan niya ako. Soft at gentle, pero punong-puno ng emosyon. Gumanti ako ng halik. At sa gabing yun, nauwi kami sa mas malalim na bagay. Niyakap niya ako at parang lahat ng tanong ko nasagot na. Kinaumagahan, nagising ako na nakaakbay pa rin siya sa akin. At sa halip na magtaka, ngumiti ako. Alam kong mali, pero masaya ako. Kuya Will, mga ilang linggo pa, kami na ni Kuya Josh. Secret lang. Kasi hindi pa namin alam paano sasabihin kay Kuya Ron at sa girlfriend ko na nasa probinsya. Pero masaya ako. Mas masaya ako kaysa dati. Si Kuya Josh, maalaga. Palagi niya akong iniintindi kahit minsan pasaway ako. At sa tuwing magkakayakap kami, parang kompleto ako. Alam ko rin na darating ang araw na kailangan naming harapin ang lahat. Yung girlfriend ko, yung pamilya ko, yung society. Pero sa ngayon, ito muna. Kami ni Kuya Josh, ang boarder na naging mahal ko. Isang gabi, habang nakatulog siya sa tabi ko, bulong ko. Salamat Kuya Josh, tinuruan mo akong tanggapin kung sino talaga ako. At kahit tulog siya, parang naramdaman niya. Mas hinigpitan niya ang yakap niya sa akin. Sa gabing yun, alam ko na tama ang desisyon ko. Kahit mahirap, kahit komplikado, mahal ko siya. At mahal niya ako. At yun ang mahalaga. Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, Daniel. Alam kong hindi madali ang ginawa mong pagsulat at pagbubukas ng kabanata ng buhay mo na ito. At alam ko ring marami sa ating mga listeners ang makaka-relate sa'yo sa pagkalito, sa takot, at sa tapang na tanggapin kung sino ka talaga. Pakinggan mo Daniel, ang kwento mo ay tungkol sa self-discovery at walang mali doon. Pero kailangan mo ring harapin ang katotohanan ng sitwasyon mo. May girlfriend ka pa at may responsibilidad ka sa kanya. Hindi fair na patagalin mo pa ang relasyon kung alam mong iba na ang nararamdaman mo. Kailangan mo siyang kausapin, hindi para saktan, kundi para maging totoo sa kanya at sa sarili mo. At tungkol kay Kuya Josh, siguraduhin mo na totoong pagmamahal ang nararamdaman nyo para sa isa't isa. Hindi lang dahil sa sitwasyon o sa intensity ng moment. Mahirap ang landas na pipiliin ninyo, pero kung totoo ang pagmamahalan, kakayanin ninyo. At sa lahat ng nakikinig, tandaan, walang mali sa pag-ibig, basta't tapat, basta't may respeto, at basta't walang sinasaktan ng patago.
Lesson ng kwento: ang pagkatuklas ng sarili ay isang journey na kailangang harapin ng may tapang at katapatan. Hindi lang sa iba kundi lalo na sa sarili mo. Kayo naman mga ka-Desire, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Daniel? Tama ba ang ginawa niyang sundin ang puso niya? O dapat ba niyang inisip muna ang girlfriend niya bago siya kumilos? Ano ang maipapayo ninyo kay Daniel at kay Kuya Josh? Mag-comment kayo dito sa baba o mag-send ng inyong sariling kwento sa M2M Desires. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod pang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at katotohanan. Ito si Kuya Will at ito ang M2M Desires, kung saan bawat kwento ay may karapatang marinig. Hanggang sa muli, ingat mga ka-Desire.